Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:05 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Aga Pilipinas, good morning Western Visayas, bango na, bugtaw na, syudad, kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad na ang inyong programa subong nga aga, Usapang Agrikultura. Subong adlaw sang Biyernes, June 20, 2025. Thank God it's Friday. Sa aton siniya pinilangga nga mga tagpalamati, di man kamo nga bahin sa aton siniya nga pagpangalagad. Welcome and good morning sa aton siniya tanan-tanan. Ululupol kita tubto para sa isang takna subong yang aga sa pagpatpat sang labing talalupangdon nga mga balita kag impormasyon sa patag sang agrikultura. Abi-abi man nato ng aton sininga mga FB Live viewers nga nag-upload sa aton sininga programa subong nga aga. Gani samtang nga nagahimos kamo sa inyo siniya nga palamahawon na nagadigamo, nagaluto sa inyo siniya nga palamahawon subong nga aga. Kung tawhay ka malang kag you are into agriculture, farming. Gusto mo madugangan ng imo impormasyon na hanungod sa agrikultura, tune in kamo sa aton siniya nga pagpangalagad. Pangod kita ang magahatag sa mga labing talalupang doon kay mapuslan ng impormasyon sa aton nga pagpangulo. Dugay-dugay mangin kaupod man aton siniya partner from Department of Agriculture, Sir Jan Candelario. Ang guest naton subong suki na sang usapang agrikultura. Aton siniya nga farm mechanization trainer. Ginaangan-angan naton ang aton siniya nga pag-establisar sang contact kag koneksyon sa aton nga resource person subong iya nga aga, Sir Solmi Ohario. Feel free to comment sa inyo sinikaron nga mga palamangkutanon, talamyawon kag mga shout out ninyo dira sa aton siniya nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Istoryahan naton subong aga sa aton siniya nga pagpangalagad fertilizer application. Halimbawa siniti nakapanggasta kamo sa inyo sini nga mga tanom, no? Halimbawa na lang sa palay. Ano bala ang mga timing nga dapat bantayan naton sa pag-apply sang abono sa aton sini nga mga talamnan para nga masustener naton ang maayong nga pagtubo sa aton siniya nga mga pananom. Kaya ra inasang ginatawag nga mga recommended timing, right type sang fertilizer, i-ano muna, versus muna sa amount sang water sa imo sini nga talamnan sa aton siniya nga season, susubong iyang panahon. Medyo daw after sang tig-ulan sa nalaligad ng mga sinimana nga daw sige-sige bubuanay ka ulan. Daw nagbalik naman kita sa sobra kapaang kagkainit nga tiyempo. So that's why nga aton nga mga mangunguma subong ti medyo on supply sang tubig pagkahambalan do hindi gid amo sina, no? Ang ila sini ginapangayo nga amount of water para sa ila sini iya nga mga kaumhan. Pagpaton ta na karon kaupod kay
Mr. Solmi Ohario ang aton siniya nga guest. Aton sini nga pagpanumbalik, aton nga i-welcome na ang aton siniya nga guest person o guest resource person aton diri sa aton siniya nga pagpangalagad, mapagpatpat sa aton siniya nga topiko subong aga, hindi kagiban pa sa pagbalik sang usapang agrikultura. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga, at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Yun! Ibang level na naman! Scatter na please! Scatter! Scatter! Yes! Ibang level! Let's go! Ibang level! Ang taas ng binukuryente ko! Tulong! Oh yeah! Kung ayaw mong ibang level din ng kuryente mo, unplug all those gadgets and appliances. Huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo na sa mga extension cords. Iwasan gumamit ng cellphone habang nakaplug. Hindi lamang ito delikado, nagdudulot rin ito ng pagkasira ng baterya. Makakatipid ka na, safe ka pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ibang level na! Salamat, Mr. Powers! Hoho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balik at ulo, itapuetan, may mga susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang lahat ng kaunti ang laman ay palaging mag-iingay. Kung gusto nyo ng peace of mind, iwasan ang mga inggitero at chikadora. Bukod sa nakaka-trigger, maaari pang magdulot ang mga ito ng problema. Huwag magpadala sa anxiety at negatibong emosyon. Busisiing mabuti ang mga nasasagap na impormasyon. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Agapay nyo sa masaganang kinabukasan, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
Ang suwit-sit ay pang-mang-mang, ang suwipol ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas alas 5:16 na sa aga. Balik diri sa pagpangalagad sang usapang agrikultura kaupod sa inyo alagad Junel Baclar. Dayon kita diri sa aton sini nga programa dugay-dugay mangin kaupod na naton siniya nga guest subong nga aga Sir Solmi Ohario istoryahan naton fertilizer application. Sa aton siniya mga pananom especially sa palay. Ano ka importante ang pag-determine sa resulta sa soil test at pag-apply sa abono sa aton siniya nga humay. Ano ang mga advantages sa paggamit sa organic fertilizers? Ang pagkombinar sa inorganic fertilizers. Mayugid nga madugang-dugangan ng aton sini nga ihibalo kag maka-learn kita sa mga tips halin sa aton siniya nga mga eksperto. Kung may pamangkot kamo dira karon direkta kamo nga mag-sulat o kung mag-comment sa aton siniya nga Facebook Live diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Welcome na naton sini nga guest subong nga aga sa aton sini nga pagpangalagad diri sa usapang agrikultura, Sir Solmi Ohario, ang farm mechanization trainer nga magatudlo sa aton, pakigbahin sa aton may kaangtanan sa fertilizer application. Mayong aga Sir Solmi, welcome sa aton sini pagpangalagad sa usapang agrikultura. Yes, Sir Junel, good morning and may panga sa aton mga mauma nga nagamonitor sa aton subong sa aton programa usapang agrikultura. Bago kita magumpisa Sir Solmi sang aton sini nga palamang kutanon no. Mas gina-request naton ikaw nga kadto sa masanag-sanag nga area kay daw hindi ikaw mo makita naton diri sa aton. Lain gyud kun makita ta ang kagwapuhon ni Sir Solmi diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa usapang agrikultura. Ara na daw okay na sir. Okay na. Okay na. Masanag-sanag na. Kadto kita sa aton una sini nga mga palamangkutanon Sir Solmi, ano ang ginarekomenda nga timing sa pag-apply sa fertilizer o kun abono sa nagkalain-lain nga growth stages sa aton siniya nga palay, Sir Solmi? Depending edad sa aton palay. And depende ina sa practice nga hinahimo naton. Duha man ang practice, no, either direct seeding or transplanted. Then sa aton nga direct seeding, no, ang kalabanan sina naga-first application kita sa 10 to 15 days after kita nga nag-seed o kung after kita nagsabod, first application. And kinahanglan kita sina sang complete na fertilizer na tawag naton nga may ara na nitrogen, may ara na phosphorus, kag may ara man nga potassium. And sa aton nga transplanted technology, ambal naton nga may ara kita ko isang basal fertilization, no?
0 to 7 days after transplanting. Same ina sa aton nga direct seeding na kinahanglan kita sang complete fertilizer nga nitrogen, phosphorus, kag potassium, Sir Janelle. Paano, Sir Solme, ma-determine sa aton sini farmer ang right type and amount of fertilizer naman sa ila sini iyang soil condition na Sir Solme? Yes, Sir Janelle, ang atong kanigit na advice sa atong nga mga mangunguma no nga before kita mag-umpisa sa atong operation, before sang wala pa sang tubi ang atong talamnan, makuha kita sa mga samples para nga ipa-analyze natin sa Bureau of Soils. Anyway, libre man ina sa Department of Agriculture and para mabalaan natin ang exact amount sa nitrogen, exact sa phosphorus, exact amount ng potassium sa per hectare basis natin. But with the other cells, sa aton nga mga soil analysis, may kita nga mga tuwag natin nga -1 element technique na i-conduct nang may mga plots kita butang nato sa masitira, i-advance man nato na himuon makuha kita man sa soil sample, ibutang nato sa pitok masitira, and may mga chemical kita kada masitira nga ibutang halimbawa -10, -P, and then makita nato and then after sa mga 20 days to 30 days, makita na natin ang response. Or, ang isa ang pinakapos na ito ni RC right, crop manager, sa diilog sa ating mga assigned AAW sa ating mga local na mga munisipyo, and mapa-interview kita sa imo practice and mismo ating ma-generate sang recommendation sa aton. Ang pinakapos, Sir General, ang itong nga rice crop manager. So, ang soil testing is very important to determine kung ano nga amounts, ang types ng fertilizer ang ibutang naton. By the way, sir, as a process, curious lang ako sa soil testing. So, kinahanglan sang farmer, if ever nga gusto ipa-soil test ang iyang aduta, abi, ano ginadala pa ini ang sample sa soil testing area naton? Kag may mga soil testing area man bala kita nga located sa mga kabanuhanan or anywhere diri nga pwede sila makakadto para magpa-test, Sir Solme? Sir Janelle, amonino, sa before kita mag-start sa atong cropping, makorek kita sang sampling. For example, sa isa nimo ka hektarya, na makuha ikaw sa mga sampling padamuon sang 2 ka kilo, ang random nga pagkuan naton sa isa nimo ka hektarya, kuha ikaw sa mga sample, and then air dry naton ina, and pwede man dalon naton sa aton nga mga local offices, aton nga mga DA, and sila na magdala diri sa Bureau of Soils, or ang iban idiretso naman nila diri sa Bureau of Soils, sa Department of Agriculture, sa office, para ma-process ilang soil analysis. Simple man lang tali itong kaisa daw ay naton nga kuhaan sang importansya sa diin gali nga para ma-determine naton kung anong nga mga nutrients ang kulang sa aton and the amount, pila bala kasako ng urea, pila kasako ng protein ang i-apply na hectare basis. By the way, Sir Solme, ano naman niya ang advantages sang paggamit sang organic fertilizer sang sa inorganic fertilizers? Kag commonly, ano ang daw ginagamit subong sang aton sini nga mga mangunguma, Sir Solme? Ang kalabanan subong nagapahapos na gid lang kita, bakal na lang kita sang sinako maara sa baligyan sa aton nga mga agricultor, natawag naton ina nga inorganic fertilizer nga sa diin chemical based ina.
But kung natawon naton inyang chemical base, may result man na nga hindi maayo sa atong kadutaan tungod kay acid base ina no sa sige-sige naton nga gamit ang gakos ina sang soil acidity sa aton duta. Whereas ining mga organic naton amo ni tani ang mga maayo no nga mga abono ay ini halin man sa aton nga mga plant sa naton nga nagakaladunot no. Your maestro yung mga farmer medyo mambalaton tapos na lang gadirekta kita na lang sa inorganic fertilizer. Importante gid ang right timing kagina no sa aton sini nga discussion sa pag-apply sa fertilizer, Sir Solmi. Ano naman niya ang posible mangin epekto sa improper fertilizer application sa aton sini nga rice yield kag sa plant health? Kung halimbawa masiling kita nga hindi proper ang pag-apply naton sa fertilizer, may mga negatibo ini nga epekto aside sa aton sini nga patubas sa health man sang aton sini nga humay, Sir Solme? Yes, Sir Janelle, no? Kaya nga, ang aton basis basta magpangabuno kita tinatawag natin nga it, no? Anong it? Ang E is refer ina sa element, and ang A refer sa amount, and ang T dira sa timing naton. Dapat mag-apply kita. Ang basis naton is it, no? Element, anong kadamuon sa elemento, pila ka kilo nga nitrogen, pila ka kilo nga phosphorus, kag pila ka kilo nga potassium based sa imo nga plant growth. And no, ang result kung matamaan naton sa like for example nitrogen, medyo sobra katambok ang aton nga palay, which is prone siya sa tanan naton nga mga diseases at the same time prone man siya sa pag-atake sa mga insekto. And sa sobrang halimbawa nitrogen lang damo naton nga gina-apply, siyempre hindi maubos ang aton nga tanom sang kaon sina. Ang resulta sina siyempre masaka mabalik na naman dito sa atmosphere na Dahil lang gid no kay medyo stop pa ang signal ni Sir Solme. Balikan na si Sir Solme. Sir, nautod-utod kita dugay-dugay no. Ano ang mga signs nga mahibaluan naton ang nutrient deficiency sang palay kay ina na mention nimo ang mga elements nitrogen, phosphorus, potassium, no? Ano ang mga indications ng nutrient deficiency sa aton sining mga palay, Sir Solme? Sige, Sir Janelle, no, makita naton kay aton palay wala man siyang hambal na amo ng elemento ang kulang. No, sa mga signs and symptoms sa aton palay, basta kulang ikaw sa nitrogen, siyempre wala ikaw gadako, no? Kay ang nitrogen naton ang mga nagapataas, nagapadako sang aton nga mga humay. Ang phosphorus naman iya, siyempre, amo nang sa gamot naton, amo nang nagasuyop sang mga nutrients kag mapula ina. Ang aton naman potassium, putambalon sina amo nang sa fruit development, kung kulang ina, medyo ang aton nga palay hindi mahaba ang iyang uhay, kag talabat maupa ang aton paray kung kulang kita sa natuwag naton nga potassium, Sir Janelle. So importante gali ang balance, no? Balance nga mga nutrients nga ihatag naton sa aton sini nga palay. Kadto kita sa aton sini nga sunod nga pamangkot, Sir Solmi, paano naman i-determine abi no sa aton sini mga farmers ang fertilizer loss nga resulta sang heavy rainfall o kung pag-ulan-ulan. Kaya kung mag-apply sang abono, dapat
may timing gid part sina ang pagka-consider sa aton sini nga weather. Ano ang mga tips nimo sa aton sini nga mga farmers para nga ma-reduce ang fertilizer loss abi no? I-versus naton ini sa kind of weather nga aspeto sang timing sa pag-apply sang abono, Sir Solme. Sir Junel, no, ang timing nga pag-apply sa abono dapat una-una hindi na mainit, no? Ang tiyempo. Dira lang kita sa mga 8 to 9 kung aga and sa hapon naman between 3 o'clock depende kung mas masakit pang init, hindi na advisable nga mag-apply kita sa fertilizer kadako sang losses sina. At the same time may mga epekto ina sa aton nga mga dahon sa aton nga mga pari. Sa aga naman sigurado ko natin nga malana ang dahon sa aton nga palay kay usually kung mamasa at maibo sa fertilizer ang may naton mag-cause ang tulog sa aton nga palay. And sa water management naman, no, dapat ang aton nga tubig, no, natawag natin na saturated lang. Kaya kung tamaan ka mga aton tubig, siyempre, magalasaw man, no, ang aton abono. But ang gina-recommend nila is 2 to 3 centimeters saturated lang, no? Hindi masyado kadalom, hindi man mamala. Kaya kung mamala ang buta naton, ang tendency sina, kag kung hindi mag-ulan, maapektuhan man ang aton tanong kay mainit ang nitrogen, malaya man siya. That's why ining mga timing yung ginatawag napon, pinakaman kay importante sa pagpangabuno naton. Elemento, amount, and timing ang basis naton sa management na natawag naton, Sir Gina. So importante gid ang timing kag ang supply sang tubig dapat sundon ginaton ang mga kumbaga kung sa doktor pa ang prescription no sa pag apply sang aton sini nga fertilizer sa aton nga mga pananom. Sa bahin naman sang split application of nitrogen fertilizer no. Paano ini i-observe no kung patuman sa aton nga farmer para sa effective nga single application na sang nitrogen fertilizer, Sir Solme? Split application. No? Siyempre, ining aton nga nitrogen madasig ini madulag sa aton nga kada dutahan kay natawag natin ini nga damo sang factors o na sa hangin. Kaya kung nantawon nato, ibutangan nato na ang aton urea, a matter of pila ka oras wala na siya. So nga, to minimum the losses, no? And para nga, siyempre, ang aton tanong, hindi man na one time lang makakaon. Tadi nga gina-advise, apply sa 15 days kung sa aton direct seeding, sa 35 and medyo utod-utod ang aton nga signal no kay Sir Solme. Medyo utod-utod ang signal ni Sir Solme. Balikan naton siya no si Sir Solme sa dugay-dugay. Establish lang kita liwat sang aton siniyang connection sa iya para klaro ang iya sini nga mga dugang nga mga tips sa aton siniyang mga mangunguma kung paano mag-apply sang fertilizer. Mabuhi kita na isang pila ka mga pahanumdom sa aton pagpanumbalik-balikan ta si Sir Solme diri sa aton sini iya nga programa sa usapang agrikultura. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain ito ang kinabukasan ng bayan.
Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Ha? Ano yun? Isarado mo. Alin? Sino ka? Isarado mo ang pinto. Ay! Oh yeah! Don't panic. Isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at titigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo para maiwasan ang nakakatakot na bill ng kuryente. Siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain. Hindi ka pasisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Biton! Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:40 sa aga. Balik diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa usapang agrikultura. Kaupod ninyo inyo alagad Janelle Baclay. Sa aton siniya nga guest, subong si Sir Solmi Ohario. Aton nga ginaistoryahan ng fertilizer application sa aton siniya nga humay. Adto kita sa aton sinidugang pa nga mga palamangkutanon kay Sir Solmi. Ano naman ang mga safety precautions sa Sir Solmi, no? Kung mag-handle kita o kung mag-apply kita sa chemical fertilizers sa field, ano bala ang mag-apply sinini? Ano ang dapat nga isuksok sang farmer? Wala naton nga it's all about chemicals, no? Ano ang imo nga tips sa ila, Sir Solmi? Sa una, Sir Janelle, dapat mag-apply kita, wala kita sa mga pilas, no? Sa atong mga kamot, and we advise nga magsuksok dito sa
PPE, no? May ara kita nga gloves and may ara kita tani nga mask, no? May kalo, long sleeves para na just in case mag-contact ang atong mga fertilizer sa atong kaluwasan, ma-avoid naton ang injury, no? And dapat sa nambal ko hindi na kita mag-apply kung mainit ang atong siyempo kay nagakos man sina sang injury sa aton nga tanom. At the same time sa aton nga naga-apply kung haplo naton ng mga nitrogen, maapektuhan man ang aton health. So ay nga sunod kita sa mga rekomendar na mga pag-apply sa aton nga talamnan, no? Maiwasan naton ang mga mga trahedya sa aton nga pag-apply. So importante gid halimbawa ti mahaklo mo na karon wala ka sang mask kung may mga allergy ikaw, skin allergy, pilas, kung kisa ang aton nga mga mangunguma hindi aware, no? Daw na anad na lang sila kay maayo man ang imo sini nga pamatyagan kasubong sina pero ti mag-handle sang chemical kung hindi ta magsala may mga ano man inay may mga tips ina dira may mga nakasulat ina dira sa nga mga tips, no, sa kung paano i-apply ini nga hindi man makompormiso ang ikaayong lawas sa aton sini nga mga mangunguma. By the way, Sir Solme, luyag lang ako mamangkot sa subong, no? Subong nga daw medyo nasiling siyang pag-asa nga tig-ululan na, pero sa inyo pag-observe ang amount of rain naton sa mga feedbacks from the farmer, kay tibalaan naton nga ang tubig is partner sang farmer sa pag-apply sang abono. Sa subong, Sir Solme, anong mga feedbacks ninyo nga nabaton with regards sa amount of rain naton abi maka-apply sang abono gyapon aton nga mga mangunguma sa mga areas nga daw medyo hindi pa amo na ka-sufficient ang tubig, Sir Solme? Amo nga din na subong ang medyo hindi bala talaptap ang ulan. May mga areas yang sobra ang tubig. Like for example, diba, sa Liganes, gamiga baha dira. But dito sa ato, no, dari sa Central Iloilo, ang Dumangas, na area sa Tuebo, may iban nga barangay nga sobra man ang tubig, may iban man nga wala sang tubig. And may mga practice diri. Ang practice bala na tuwag naton ni Sir Janel nga ulason, no? Nang nagasabog sila sa mala. And so far, ang subong, may mga areas kita diri nga almost 20 days na nga tani timing nga ni sa pagpangabuno, no? Sa aton nga mga talamnan. Kaso lang, ang ulan o kung ang tubig hindi sufisyente nga sa liin tani, ma-maintain naton ang 2 to 3 centimeters. That's why nga ining mga aton nga mga farmer nga nagaulason, hindi kita makapangabuno. And at the same time, ang hilamon nagpabor naman kay kung wala sang tubig, hindi man ikaw makakontrol sang hilamon. So makita naton sa kumahan naton diri nga gapatas-patas ang kadamuon sang hilamon kag ang aton nga palay. But this time, no, may mga ara kita nga ginarekomendar. That's why pwede sila ka-text o call sa aton. May mga produkto subong tungod sang science nga base naton. May ara kita nga liquid urea, no? Nga pwede natin nga ma-apply, i-mix natin sa aton nga natuwag natin nga herbicide. And doble na ang iya function, naka-control ka na sang imo nga hilamon. At the same time, nakapangabuno kita. Diri malang ni sa mga abnormal na tiyempo, nga sa diin, medyo wala sing manami nga ulan. Di ko nag-practice ikaw sa natuwang nato nga dry seeding, apektado gid. Sa akong pagbanta-banta, siguro ining init malawig pa ni sa mga almost 2 weeks, mga July pa ang aton nga ulan. In fact, miskin ang irrigated area sa mga Sarchinen, diri sa aton Dingli, Kototan, mambal naton nga kadako pa dira, siguro wala pa nga di 5% ang nagahulag dira. Kay tungod ang supply sa tubig sa atong irigasyon hindi pa bastante. So ay nga miskin sa aton pag cultivar kinahanglan naton ang tubig. And sa akon nga advice, hulat lang kita kung saan unang
kay nami man lang tani kon kabsaka no kay less ang imong gasto pero apektado gid kung wala sa tubig hindi kita makapangabono. Okay, sir. So daw nakit-an gid nato na muna siling imong ulason daw amo gini ang practice subong sa ngaton sidi pila ka mga mangunguma bangod sa kakulang sang aton siniya nga supply sang tubig ti okay na kung may may patubig kada may mga tasok kaga sustainable gid ang imo sini nga water source no so dako gid nga bagay. Ti halimbawa sina Sir Sulmi sa mga mangunguma naton nga tinagapaabot supposed to be sang ulan tapos wala nag-abot ang right amount of water nga ila ginapangayo. Ano ang matabo sa ila sini nga pananom kung hindi sila maka-apply abono? Makunol ang ila sini nga palay kag masabog sila liwat. Anong mga epekto sini Sir Solme? Husto ina no ang imo obserbasyon sa Janelle no. Like for example sang nagbigay ka tuig naglawig to ang init mo. Medyo nag-ulan sang gamay. Ang iba naton nga mga umaabi nila okay na pero naglawig sang 45 days. Ang natapo no mas madamo pang hilamon kumpara sila palay. Ang ilang iba no nagliwat gid and siyempre daw kanugon tani pero kung lang tawon mo ang imong gasto hindi ikaw makabawi. That's why ining natawag naton nga dry seeding kung ang sabog sa ulason maayo manikon paboran ikaw and maayo ni sa nambal mo in kaso nga hindi mag-ulan may ari ikaw bastante nga supply sang tubig alin sa imo nga mga tasok o kung siya tube well. Kaya kung medyo mahambal naton nga gabasi lang ikaw sa tubas ang ulan daw ginabutang mo na daw natawag naton nga daw panakor bala mga pagpaguma maayo man kung magdaog ikaw maayo man kung ang resulta kung maperde ikaw kay wala sang ulan dako man kay subong sitwasyon sa general siguro ang cost of production naton sa sabog dira man lang sa mga 35 kung binhi lang kag limbawa binhi man lang kag land preparation ang imo perdis na more or less mga 20,000 man lang. Pero 20,000 kadako naman na. That's why nga ang sa aton nga pagpanguma ang right timing hambalon naton nga obserbahan gid naton kag manilang kita sa kag monitor kita no kita diri sa RPI no ilo every day ginamonitor naton ang pag-asa di ba naga-announce kita kung anong mga masunod nga mga tiyempo sa masunod sa isa ka semana at so nga kung diri sila mag-monitor matagaan ta sila advice kung anong sundo nila no then halimbawa may kapadulong bagyo pwede nga hindi lang kita anay mag-apply sa abono hulaton naton palampuason naton ang bagyo kay ang resulta base kung nag-apply ka subong o ang imo area medyo mamalaton nga balahaan ti mawas out mo nga aton abono. That's why nga mas manami gid no kay kada aton buti daw kumpleto naman no may mabuwas sa Facebook may alang kita nga radyo ang aton maong umaya alas 5 alas 3 nagabugtaw na sila and kung tune in man lang sila sa ibang stasyon malaban man lang dira ang ilang gina-broadcast diri sila sa aton mamati kay kadamo sa mga gina-discuss aton diri nga mapuslan nila no mga tips sa pagpanguma naton usapang agrikultura nga programa sang Department of Agriculture kag sang RPI Iloilo sa Guinea. Tiyan mo na ang natawag na siling nimo kagina nga dito daw naga panahor lang pero ang importante nga kung may risgo gid man nga ginaatubang aton sa mga farmers kiti marisgo kagid mo kinanglan gid ang risgo kis pero ti dapat calculated risk nambal nila no pwede ma-maximize gid naton ang teknolohiya subong ang projection sang weather mas ka naton sa aton sining cellphone kung mangin maulanon ang mga masunod nga inadlaw pwede gid ma-maximize
ang technology, may mga weather bulletin nga ginapagwa ang pag-asa nga ma-access ginaton from time to time kag makabuli gid ini sa aton siniya nga pag-apply man sang mga fertilizer o kung pagbutang sang abono sa aton siniya nga mga pananom. Lastly, Sir Solmi, no, medyo nami pagitan ni aton sini nga diskusyon, pero ang imo sini nga mensahe na lang sa aton sini nga mga farmers balanta nga sa bahin niya sang mayara sing source of water daw okay gid kay ti ma-manage nila gawa ilitamnan, pero sa mga nagahulat sang ulan medyo hindi tagi papaktan, especially subong nga naglain ang aton sini nga do patterns ang panahon do hindi tagi sa ma-predict. Ang imo nga mensahe sa aton sini nga mga farmers kag mga tips nga mabilin nimo, Sir Solmi. Yes, Sir Janelle, ang akon nga advice sa aton mga mga kung nakapamati kita diri subong sa aton programa, kung nagaduwa-duwa sila no sa nga himuon no, consult kita sa aton nga mga AAW no, mga agricultural ano nato no, technician sa ilang kabanuhanan, or text sila diri sa ato no, every day no, every morning naga-program kita no, masabat nato ina, or malapit-lapit sila sa ato no, diri malako sa Banwa sang Bartak Nuevo. Pwede naton mabisitahan ng ilang mga kumahan no, kag matagaan advice kit no, libre ning ato nga konsultasyon no, sa Janelle. Amo lang gid na no, hindi kita mag by our own nga matumato lang kita kay ang resulta sinati ka perdihan dako nga gasto. Monitor diri sa aton programa, at the same time consult sa iban nga mga may ideya no, parte sa pagpanguma. Amon lang gid ang pinakadako naton nga armas sa aton nga pagpanguma, Sir Janelle. Finally, ang imo may mga talamyawon ikaw kag pasalamatan, Sir Solmi, sa imo nga mga gusto talamyawon kag pasalamatan. Go ahead, Sir Solmi. Sir Janelle no, si Sir John Candelario, Sir James Novatis, sa aton mapisan nga director Dennis Arpia no, Ma'am Charlina Puello, and sa aton nga mga ara da sila guro subong sa Pangtabilya, ang aton nga mga LFT, mga local farmer technician, enhance naman no sang training ara dira no, sa kada banwa may kita Sir Ariel Taton dira sa Oton no, ang mapisan nga local farmer technician sa Oton, and sa aton nga mga mangunguma no, sa aton man nga mga amigo nga nagabuylog no, o kon mga grupo sa mga private companies nga nagahatagid mga impormasyon sa aton pagpanguma. Mayong aga sa inyo tanan kag mabuhay aton mangunguma, the same time mabuhay man kita nga mga duso sang tawag naton nga mga masagana 150 kag masagana 200 nga programa sa aton presidente President Ferdinand Marcos, Sir Janelle. Mayong aga sa tanan kag mabuhay gid kita nga mga mangunguma. Madamo nga salamat, Sir Solmi Ohario, sa imo sini maposlanon nga mga tips no, may kaangtanan sa aton siniya nga pag-apply sang abono. Kag madamo pa si Sir Solmi, siyempre isa ka farm mechanization trainer kag permigid expose sa aton siniya nga field tanan nga mga concern sa mga mangunguma, ilagid nga gina-istorya kag gina-obserbaran kag part sila sang team man sa Department of Agriculture nga nagabulig pag-empower sa aton sila nga mga mangunguma. Amo na siling nila nga ang mga problema nga na-encounter sa pagpanguma ginaatubang ina kag wala ginapalagyuhan. So part sang mga pagtuon, scientific studies, pag-shared sang mga ideya, best practices. So kung damo kasang damo kamo sang mga gina-shared nga mga experience, gina-consolidate kag ginatipon, gina-tun-an scientifically kag diri sa usapang agrikultura amo na ang gina-share naton ang mga experiences kag ang mga scientific studies nga na paidalom sa research.
Iya mo gina ang masaligan naton nga gabay o kon guide sa aton siniya nga pagpanguma. Isa man lang ang tinutuyo naton as ang Department of Agriculture sang administrasyon, ma-attain naton ang food security, kag balaan gid naton nga ang aton nga farmers nagakinahanglan gid sang full support. Not only sa financial support, subsidy, kundi ang knowledge gid sa farming, ang traditional kag ang subong, ang modern farming. Malanta na nga may mga pag-shift dinada, may transition ina dira. Kag kinahanglan naton ini nga i-connect kag i-share ang ini nga mga ideya. Salamat sa aton sini nga mga Facebook Live viewers gapon sa aton nga pagpangalagad. Sir Emerson Ogatis nga upod sa aton nga programa. Si Sir Larry Cangas, good morning. Kay Ma'am Maria Luz Sarad na nagaupod sa aton sini nga programa. Salamat kita sa inyo siniyang time maginhatag diri sa aton sini nga pagpangalagad. Of course, thank you gid liwat kay Sir Solme Ohario ang aton siniya nga suki na diri sa aton siniya nga programa sa usapang agrikultura. Kaya kita sa tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo pag-upod kag pagpamati sa tanan nga edisyon sang usapang agrikultura from Monday to Friday nga mga topiko naton. We encourage you nga mag upod gid pirmi kag magpamati diri sa mga kauturan naton nga may yara sing passion sa farming. Damo gid kamo makuha nga mga tips diri sa aton sini nga pagpangalagad from Monday to Friday. Salamat man kay Sir Jan Candelario sa pag-arrange sa aton sini iyang mga resource person sa aton nga programa sa usapang agrikultura kag sa bilog nga team sang Department of Agriculture. Kung gid lamang inyo alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo